Hello po, good evening. Mustajinir. Hello po, good evening po. Yan, so share muna natin guys yung natin, live natin. Sige Sir Von, message kita mamaya after ng live. Mag-live muna tayo. Antay lang tayo ng kasama guys ha. Good evening po Ma'am Rosemary. Hanggang anong oras ka po mag-live quiz? Hanggang matapos po lahat ng natin. Ng slide natin. Ayan, 35 slides. Binirok ko talaga si Kati TikTok. Yun, hinanap daw ni mama ko sa sa TikTok. Share ko lang guys sa natin, sa mga enrollees natin itong live. Wait lang guys. Okay, so balik tayo. Hi pa Ma'am Ven, Sir Ven. Hello guys, good evening. Good evening po Ma'am Kat. Good evening po Ma'am Tere. Guys, pwede na kayong magsagot Sagutan nyo na itong natin, itong first question natin para mag-start na tayo. Good evening po Sir Julius. Naimbag Arabi tayo sir. Good evening po Ma'am Amira. Anong sagot natin dito guys? Word analogy ito. So pair of words, yung unknown. Okay, so kailangan muna nating mahanap yung relationship ng pair of words natin na given, which is si island is to archipelago. Okay. Book is to library. Okay, so ano ba yung relationship nila para ma-identify natin yung sagot? Ano ba yung relationship ng island tsaka archipelago?
Alam nyo ba yung archipelago, guys? Yun yung bodies of water is studded with many islands, diba? So parang part is to whole siya. Ilang page? 135 po. 35 slides tayo ngayon. Ayan. Ayan, group of islands, tama. So, dapat alam natin yung relationship ng dalawa. Dapat magtugma rin sa relationship ng kapares niya or sa choices. Okay? So, parang part is to whole. Group of islands magiging archipelago. Dapat group of 3 magiging forest. So, letter A yung sagot natin. Okay, next guys. Ayan. So, find the average of 18, 24, 30, 36, and 42. Nahirapan ako sa mock test, coach. Late daw si Ma'am Emily. Hindi po, kaka-start lang naman. Ayan. Nag-start tayo ng 9, guys. Ayan. So, medyo maaga pa. Okay. So, by inspection, guys, dapat alam nyo ang sagutan nito. Una niyong tignan yung ano natin, yung sequence natin, yung series, kung anong klaseng series siya. Pang ilang slides na po, kaka-start lang po, pangatlo ata. May mock test pa po na free. Gagawa pa ako guys ng maraming mock test pa, pero syempre yung final mock test exclusive lang sa mga reviewin natin. Okay, so by inspection to guys, kaya nyo nang sagutan ito. Unang tingin pa lang dapat masagutan nyo na kagad. Ayan. So, anong klaseng sequence siya? Arithmetic sequence, di ba? Kasi makikita nyo, lahat ng differences nila ay pare-pareho. Plus 6 lahat. Ang tawag sa ganyan guys, arithmetic sequence. Same lang ang mean tsaka median yan. Or average. Average ang tawag sa mean guys ha. And ang median ang tawag dyan ay middle term. Ayan. So basically by inspection guys, tignan mo na lang yung nasa gitna. No answer? Bakit no answer po? Hindi po no answer ha. May sagot po tayo. 30 po, letter B. By inspection lang guys, kahit i-double check nyo, pwede nyo i-add lahat to. Itong mga numbers natin, then divided by 5. Okay lang naman yun. Mistake pala ako, iba yung pagkaintindi ko. Yan, so okay lang ma'am. Bawi-bawi lang tayo. Gets ba itong concept natin guys, ng pagkuha ng average na hindi na natin ina-add lahat ng numbers? Mock test kay Teacher Gon, ikaw gumawa nun coach. Yung hanggang 20 lang po. Ulit po. Sige, ulitin natin guys ha. Kapag hinahanap ay average, ang other term for average kasi is mean, 'di ba? Kapag hinahanap ay mean or average, pareho lang 'yan. Tignan mo muna yung numbers natin. Okay? Ayan. So, ano mapapansin nyo sa numbers natin? Sa series natin? Pare-pareho ng difference. Plus 6 lahat sila. Ang tawag dyan, arithmetic sequence. So, para hindi na natin i-add lahat, kunin yung sampa. Tignan nyo na lang yung gitnang term. Which is si 30. Yun na yun kaagad. Yun na yung average niya. Yung gitnang term. Kapag pare-pareho sila ng difference. Only math po ba yung coach, yung online class nyo? Hindi po. Ayan o. Hindi lang math to guys ha. Numerical and analytical yung focus. Pero syempre, yung mga topics natin, mix yan. Ayan o. May abstract reasoning, syllogism. Hindi naman math yan, syllogism guys. Yung all teachers are professionals. Ganon. Yun yung mga syllogisms. Logical reasoning. Sa refresher din, all subject naman. May verbal ability. And gen info din. Ayan. Diyan yung ano natin, yung schedule natin and yung mga topics. Ayan. So kapag nag-enroll kayo, 149 pesos lang. Okay, so ituloy natin guys. Yun yung shortcut guys ha, kapag average. Okay, ito naman. A salary increase from 16
Philippine Constitution. Meron naman sa ano natin, refresher natin sa last session. Siyempre, yung mga important lang, topics lang. Hindi naman ganun ka-importante kasi yung Gen Info. 5% lang naman siya. So, yung mga importante lang yung i-discuss natin. Paano malaman kung median? Pag sinabing median po, yung nasa gitna. Middle term natin. Okay, so may mga sagot na. Letter B daw. Meron ding letter A. May 25%, may 20%. So, let's see. Okay, so kapag percent increase guys, meron tayong formula dyan. Either percent increase or percent decrease, pareho lang ng formula. That is difference over old value. Ang old value guys, same lang siya sa original value which is ito. Kasi dito siya nagsimula. Yan yung original value or old value natin. Nung nag-increase, naging 20,000, ibig sabihin yan na yung new value natin. Ayan, so plug in na lang natin guys. Pag sinabing difference, mas malaking number minus maliit na number. Old value natin, 16,000. Ayan, 20,000 minus 16,000, that is 4,000 over 16,000. Pwedeng i-cancel guys yung tatlong 0. So, maiiwan na lang ay 4 over 16. Kapag sinimplify mo o reduce mo yung sa lowest term, yung 4 over 16, pwede mong i-divide pareho ng 4. Magiging 1/4. Alam nyo ba guys, yung pag-convert ng fraction into percentage, dapat kabisado nyo na yan. Ang 1/4 guys, equal yan sa 25%. So, letter B. Ayan, so tama naman karamihan. Nagets ba yung ano natin? Solution natin? Okay, so next guys, the ratio of boys to girls is 5:7. If there are 60 students, how many are girls? Yung mga ganitong tanong guys, dapat less than 10 seconds nyo lang isolve. Mabilis lang tong mga ganito. By inspection nga lang rin siya. C po ata. Hindi ka po sure? Dapat maging sure kayo sa sagot nyo guys ha. Hello guys sa 670 na viewers natin. Welcome sa ating live. Ratio problem ito guys ha. Ayan. So, proportion lang din siya. May iba't iba kasing type ng proportion natin. So, ang tawag naman dito is yung partition proportion. Pareho lang ba ng tanong sa last live? Ayan. So, baka naulit nga. Halos pare-pareho lang din kasi yung mga nagdi-discuss natin. So, ang gagawin mo lang naman dyan, kung ang ratio niya is 5:7, sa 60 na students, i-divide mo lang yan sa sum ng ratio niya, which is 5 plus 7, that is 12. So, i-divide mo lang tong 60 sa 12. 60 divided by 12, that is 5. Yung 5 guys, yan yung multiplier natin. Ibig sabihin, kapag ang ratio mo ay 1, ang value niyan ay 5. Okay? Since ang hinahanap is yung value ni girls, ano nga ulit yung ratio ni girls? Siya si 7. Kasi boys to girls yung ratio. So si 7, i-multiply mo lang dito sa multiplier mo na 5. 7 times 5, makukuha mo na kagad yung sagot which is 35. So letter C. Ayan. So paano naman kung boys yung hinahanap, edi sa 5 ka naman mag-multiply kasi yan yung ratio ni boys. Gets ba guys? Ayan. So naintindihan ba? Ganyan po ba nalabas sa CS? Yes po, may mga lumalabas na ganito. Kaya bonus na lang po kapag may lumabas na ganito and alam nyo kung paano sagutan. Yan ba yung screen na ginagamit mo coach sa klase natin kay Sir Gon? Hindi po. Sarili ko po ito. Ayan. Yan no. Gingineer. Hindi naman ako naglalagay ng logo ko sa sa lecture ko kay Teacher Gon. Sarili ko lang ito guys. Ayan. Part-time lang tayo dun.
Ayusin lang natin ng konti. Ayan. Okay, so next guys. Okay, so ito, A can finish a job in 6 days while B can finish it in 3 days. Working together, how many days will they finish? Itong mga ganitong problem guys, dapat looks fam na lang sa inyo. Ilan rating mo sa CSE coach? 91.38 lang po. Pero sa numerical ability natin, 100%. Yan, na-perfect natin. Okay, so by inspection lang guys, no? Or meron kasi tayong shortcut dito, product over sum. Diba? Karamihan naman siguro alam nyo na to kasi paulit-ulit lang tayo. So, itong product over sum guys, yan yung shortcut kapag ang hinahanap is yung rate nila working together. So, 6 times 3 kasi product, so multiply. Sa baba naman, sum, so kailangan natin i-add 6 plus 3. So, 6 times 3 guys, that is 18. 6 plus 3, that is 9. So, 18 over 9 guys, that is equal to 2 days. So, letter B. Diba? Shortcut na lang tayo guys ha. Mabilis lang naman siya. Thank you sa buhay mo coach. Dumali ang math. Ayun. So, salamat rin po sa panonood Ma'am Sheila. Yan, lagi nanonood sa atin si Ma'am Sheila. Yan. Puro kasi shortcut yung mga tinuturo natin. Kaya maraming nabibilib din. Paano nakuha yung 2 days? Ito po, ginamitan na natin ng formula. Shortcut na ito guys ha. Kapag ang hinahanap is yung rate nila working together, product over sum na. Actually, may isa pang formula, yung product over difference. Kapag hinahanap naman is yung rate nung isa lang. Ayan. Pero for rate ng dalawa na nagtutulungan, product over sum yung gagamitin natin. So, plinag-in lang natin guys. Pag sinabing product, multiply. Kapag sinabing sum, i-add. So, 18 over 9 or equal to 2 days. Paano naging 2 days yung 18 over 9? Sir, dinivide lang po. Yung fraction kasi na 18 over 9, numerator divided by denominator yan. Yung bar na yan, division yan. So, 18 divided by 9, kaya naging 2. Ayan. So, sana naintindihan na po. Okay na po ba? Naintindihan na? How about yung difference po na formula? Ginagamit naman guys yung product over difference kapag ang unknown ay yung rate ng isa lang. Ayun, so but sum. Product over difference. Ito naman guys yung shortcut kapag ang unknown, kung sakali hindi given yung isa. One rate is unknown. Ayan. Yan naman guys, ang shortcut natin, product over difference, kung ang rate ng isa ay nawawala. Ayan, kapag nagtutulungan naman, product over sum. Okay na guys? Sample kuya sa difference, sige. So let's say itong 3, hindi siya given ano. Ang nawawala itong rate ni B. Given naman yung rate nila working together na 2. So, ang gagawin naman natin dyan, para makuha natin yung 3, burahin lang natin to. Product over difference. So, 6 times 2. Kung sakaling 2 tsaka 6 yung given na, ang unknown itong rate ni B. 6 minus 2. So, 6 times 2, that is 12. 6 minus 2, that is 4. So, 3 days naman kung sakali, which is tama naman dito sa given natin na 3 days. Gets ba? Paano kung tatlo ang rate? Kapag tatlo po yung rate, hindi na po natin pwedeng gamitin yung shortcut. Mag-base na po tayo dun sa formula natin na by rate na. So, yung 1 over A plus 1 over B is equal to 1 over X. Pa-enroll po. Na-enroll ako ko. Ayun, so salamat po sa mga nag-enroll. Sa mga gusto palang mag-enroll guys, sa mga bagong dating dyan, ito guys yung offer natin. Naka-promo tayo for only 149 pesos. Dating 399 yan. So, final coaching na ito guys, no? So, less than 1 month na lang guys. Alam kong marami sa inyo yung nahihirapan pa rin sa numerical tsaka analytical. Kaya gumawa ako ng program para sa inyo. Okay? Ayan. So, ito guys yung makukuha nyo kapag nag-enroll kayo. Meron kagad kayong 300 plus na files. Hindi lang for civil service exam yan. Meron din for DOST, UPCAT, PNP, at kung iba pang mga iba't ibang mga competitive exam pa.
Ayan. So sa topic natin guys, unang-una pa lang, i-discuss na natin yung abstract reasoning and data interpretation. Ayan. Focus yan sa numerical and analytical. Ayan guys, oh. Meron ding syllogism and logical reasoning. Sa refresher guys, all subject. And meron din kayo kagad mock exam na finals. And upon enrollment, may free kayo na 100 item mock exam. Sa verbal guys, i-discuss natin yan yung mga important topics lang sa verbal at saka gen info. Ayan, hindi naman kailangan ng sobrang habang time sa pag-discuss ng verbal tsaka gen info. Kasi sa verbal guys, mostly naman yung mga important rules lang sa grammar, di ba? Ayan, yung mga subject verb agreement. And sa gen info, hindi naman ganun kalalim yung i-discuss natin. Kasi nga, 5% lang naman siya. Ayun, how to enroll pala, sorry. So, magustong mag-enroll guys, PM nyo ako sa Blue Up ko. Review with Gingineer ang pangalan. Nasa profile ko rin yung link. PM nyo ko dyan guys, magre-reply ako after netong live natin. Sa evento 9 po. Sir, anong oras online review nyo bukas? May ano ba ko bukas? Wala na akong schedule bukas eh. Pero nagpapa-live lecture tayo ngayon habang wala pa tayong schedule. Habang di pa nag-i-start. Kailan nyo po isasend yung files po sa 20 na po? Hindi po. Upon enrollment guys, isasali ko na kagad kayo sa GC. Makukuha nyo na kagad yung files. Andun na sa GC natin nakapin. Ayan. And yung mock exam guys sa mga enrollees natin na andito ngayon, pwede nyong sagutan yung mock exam na habang hindi pa tayo nagsisimula. Kasi may mga susunod pang mock exam dun. Ayan. So lagi kasi tayong gumagawa. Yes po, 7 to 9 po. 149 pesos lang po yan. Naka-promo tayo. Sulit na yan guys. Sa dalawang subject na yan, halos ako lang ata yung nag-o-offer ng ganyang kababay. Sobrang dami nyo makukuha. Yes po, PEMDAS meron naman. Lahat ng topics guys, dadaanan natin. Kung may mga hindi naman tayo madaanan, isisingit natin sa refresher sa last session natin. Okay? Coach Dan na rin may magbayad. Sa mga nakabayad na po, re-replyan ko kayo mamaya after ng live. Isisend ko yung link ng GC natin. Yes guys, nasa GC na lahat ng mock exam and materials. Wala na kayong poproblemahin. Mag-join na lang kayo sa GC and ready to go na kayo. Guys, naka-promo lang tayo guys ha, and malapit na rin tayo mag-start. Kaya bilisan nyo na lang mag-ano. So, find the simple interest on 8,000 pesos at 5% for 3 years. Okay, so pag sinabing simple interest guys, meron tayong formula na IPIN. Ayan, yung iba, memorize yung I is equal to PRT. Okay lang naman yan. Pero para sa akin, mas madaling i-memorize si IPIN. Ayan. At saka yung ano kasi nito, yung formula na to, galing rin sa ano to, sa engineering, kaya naiiba. Pero same lang naman siya dito. Bukas po pwede po makasali sa reviewer. Anong oras po sa gabi? Guys, itong pinapakita ko, ano to paid ito Ayan, so 149 pesos ito. Ayan. So magi-start tayo July 20 hanggang August 8. Kung gusto niyo naman ng free lecture guys, lagi naman ako nagla-live dito sa TikTok. Pero kapag nag-start na yung lecture natin, hindi na ako makaka-live. Kasi magpo-focus na ako sa mga reviewin natin. Okay, so plug-in lang naman tayo guys, ano? Okay, so principal guys yung P, so 8,000 yan. Yung interest guys or yung rate, dito kasi sa PRT, rate yung tawag dyan eh. Pero dito yung I interest rate, so pareho lang naman which is 5%, so 0.05. And yung N na rin guys, yung number of years which is C3. So basically, minumultiply lang nating lahat. If mag-enroll po, pwede mag-join sa tutor kahit anong days na available po. Yes po, basta susundan natin yung schedule natin. And recorded naman siya guys, kahit hindi kayo maka-attend, may replay naman. Hindi pa tapos yung isa, tapos na po, prudent. Ayan. So meaning ng prudent ay careful. Ayan. So bonus question naman to guys. Vocabulary lang to. Yun yung ano kasi, kapag verbal kasi, more on vocabulary. Kung puro meaning ng words lang din yung i-explain mo, hindi rin pwede yun kasi makakalimutan lang rin. Sa mga hindi maka-message guys, gawan nyo ng paraan, message nyo na lang ako dito sa Black App. Pero mas maganda sa Blue App guys kasi
mabilis mag-add ng ano doon, ng member sa GC kapag blue up. Message nyo ako sa blue up, guys. Effective po ba na ilang weeks na lang pag-review before the exam? Pwede yan, guys. Depende sa tao yan. Okay, so para mas madali nating masagutan to, di ba malalaking number, meron ding decimal point, meron ding whole number, may mga zeros. Ang gagawin natin dyan, yung mga non-zero na lang yung kunin natin. Yung 8, yung 5, tsaka yung 3. Yun na lang yung multiply natin, guys, para mas mabilis. Para hindi na kayo mahirapan. Kayang-kaya yan, guys. Clutch yung tawag doon. 8 times 5, that is 40, times 3, that is 120. Ayan. So, tingin ka sa choices, saan yung may 120 dyan, andito. Anong nangyari? Andito si 120, ibig sabihin yun na yung sagot, letter B na. So, pwede mo na lang dayain yan, lagyan mo na lang ng 0. Ayan, so 405% ng 8,000. Yes, bahala ka po kung ano po yung ano mo, yung sanay mong pag-solve. Sa mga nag-PPM sa akin guys na mag-e-enroll, re-replyan ko kayo after ng live natin. Medyo mahaba pa itong ano natin, lecture natin. Kasi hanggang slide 35 tayo. Nasa slide 8 pa lang tayo guys. Okay, so Monday, Wednesday, Friday, and blank. Anong next dyan? Ilang percent po ang abstract? Sa abstract kasi guys, I think under siya ng analytical ability, ano? So, let's say merong isang item for abstract reasoning. Malaki na ring bagay yon kasi nga nasa analytical ability tayo. Tandaan nyo guys, ang analytical ability, 35% yan sa kabuuan. Okay, so nalalagtawan lang naman ng isang araw, di ba? Monday nalagtawan si Tuesday, si Wednesday naging Friday, nalagtawan si Thursday. So, maglalagtaw ka lang rin ng isa. So, lalagtawan mo si Friday, ang next na dyan, lalagtawan mo si Saturday, ang next na dyan, si Sunday. So, letter B yung sagot natin. Ayan. So, skipping siya guys ng isang araw. Pag nag-avail po ba sa review nyo lahat ng coverage sa exam, sabay po ba? Ito po yung mga topic natin, ano? Focus po yan sa may mga pinakamalaking percent sa civil service exam, which is yung numerical and analytical ability. Pero kung sakaling may hirapan naman kayo sa gen info tsaka verbal, okay lang yan kasi sa refresher natin, sabi ko nga, i-discuss pa rin natin yan. Yung mga important rules lang yung i-discuss natin. Ayan. So yan guys yung mga makukuha nyo kapag nag-enroll kayo. 7 to 9 PM po yan lagi. Every night po ba kayo nagla-live? Ngayon lang po. Pero pag nag-start na yung program natin sa final coaching, hindi na ako magla-live dito sa TikTok. Focus na ako sa mga enrollees. Sa actual exam, naka-shuffle questions or by category? By category yan guys. Nung nag-exam ako nung last March, nauna si Gen Info. Parang last ata si Numerical. Ayun. Merong AFP-SAT. Ang AFP-SAT, di ba ano yun? Verbal, numerical, tsaka abstract. Sa mga reviewers na makukuha nyo upon enrollment, madami yun guys. May mga abstract reasoning, may PNPA, DOST, UPCAT, mga college entrance. Ayun. Okay, so syllogism guys, ito yung importante. I mean, dito maraming nahihirapan na mga ano natin, mga reviewin natin sa syllogism. Ito yung example ng syllogism. May tatlong keywords kasi yung syllogism natin, yung all, some, tsaka no. Okay? Pero sa example natin, gagawan natin ng Venn diagram para mas maintindihan natin. So sa unang statement, all teachers are professionals. Kung andito si teachers, all yung keyword, ibig sabihin nasasakop niya lahat. Ayan si professionals. Next statement, some professionals are writers. Kung andito yung bilog ni professionals, yung malaki, some yung keyword, ibig sabihin may mag-overlap lang na part. Ganyan lang. May nag-overlap na part kay professionals. So, andito na si writers. Ayan guys, ganyan lang gumawa ng ano natin, ano? Ganyan gumawa ng Venn diagram natin based doon sa statement na dalawa. Okay, so anong sagot natin dito?
Anong sagot guys? Okay, so isa-isay natin guys ha. Isa-isay natin. All writers are teachers. Andito si writers, andito si teachers. Mali. Kasi ang keyword natin ay all. Ganito ang all guys. Nasasakop lahat. Parang donut. So, X na kagad to. Okay? Choice B naman. Some teachers are writers. Some teachers are writers. So, hindi siya guaranteed, di ba? So, pwedeng andito si writer lang, pwedeng walang writer na teacher, pwede rin namang andito si writer na sakop niya si teacher. So, hindi guaranteed. So, still, mali yan. Okay? Ayan. Next, no teacher is a writer. No teacher is a writer. Pasok siya dito, pero sabi ko nga may isa pang possible na Venn diagram yung writer, which is yung nasakop niya si teacher. Pwede pang ganyan, 'di ba? Kasi yung keyword lang naman kasi natin dito, some professionals are writers eh. Andito si professionals. So kailangan may mag-overlap pa. Ayan. So dalawa yung possibility, ibig sabihin hindi rin guaranteed na walang teacher na writer. Okay? So ano bang natitira? Ayan. So none of the above guys. Walang tamang dito, conclusion. So letter D. Gets ba guys? Based na rin sa natin, ang Venn diagram natin. Hindi naman mahirap guys, 'di ba? Dinrawing na nga lang natin. No teachers is a writer, hindi po. Kasi pwedeng magkaroon ng writer na teacher pa. 'Di ba? Dito may nag-overlap dito. Okay na guys? Okay na kayo? Hindi ba B? Ayan. So, sige, explain natin. Si B kasi guys, some teachers are writers. Okay, some teachers are writers. So, andito kasi si professionals. Ulitin natin yung second statement Some professionals are writers. Yung bilog ni professional guys, itong malaki. So, pwedeng andito lang si writer, hindi walang writer na teacher, or pwede rin namang may writer na teacher. Okay? So dalawa guys yung possibility ng bilog ni writer, 'di ba? So hindi guaranteed na merong teacher na writer. Gets ba guys? Kaya hindi letter B. Hindi guaranteed 'yan kasi pwedeng ganto. Okay, so next na guys Sana na-gets na sir. Ayan. So next na guys, move on na tayo dun. So pwede nyo namang i-replay kung gusto nyo ng replay sa blue app sa red app natin. Ina-upload naman natin yun. Ayan. So yan yung mahirap na topic din guys, no? Syllogism. Pero i-explain natin yan ng mabuti. Guys, move on na. Letter D yun. Walang tamang conclusion kasi hindi guaranteed. Guys, in-explain ko na isa-isa kanina. Next na tayo guys. An item costs 2,500 pesos with a 20% discount. How much is the sale price? Napaka-basic lang neto guys So maraming solution to. Pwede nyong kunin muna yung discount and then i-minus nyo sa 2,500 or pwede nyo namang i-recta na lang. Okay, so 100% guys yung original na cost ng item natin, di ba? Discounted ka ng 20%. So ilan na lang yung babayaran mo? 80% na lang. Yung 80% guys, dapat makuha natin siya dito sa original cost natin na 2,500. So 2,500 times 80% or kapag ginawa natin siyang decimal, mag-move lang tayo ng 2 beses. So 0.8 siya. Ayan. So 8 times 0 ay 0. 0. 8 times 5 ay 40. Carry 4. 8, 16, 20. Ayan. So merong isang decimal place. So mag-move lang rin tayo dito. Bawiin lang natin sa sagot. So final answer natin guys ay 2,000 pesos or letter B.
Gets ba guys? Sa mga nagme-message guys na mag-e-enroll, re-replyan ko kayo mamaya. Ayan. So maraming nagme-message pero tapusin muna natin itong free live lecture natin. All about math lang po ba ang CSE? Hindi po, pero ang foundation talaga dyan para makapasa ka ay mathematics. Kasi pati analytical ability guys, kailangan mo ng mathematics skills dyan. May other shortcut po ba yan? May iba't iba tayong solution dito pero I think ito na yung shortest way para sa akin. Magkano bayad pag nag-enroll sir? 149 pesos po. Saan nanggaling ang 100%? Ma'am, sa lahat po ng item, kapag original price yan, 100% yan. Okay? Halimbawa, bumili ka ng sapatos. Yung presyo ng sapatos, 100% po yun. Planning to enroll po. Sige po, enroll na po kayo guys sa ating munting program dito. So, hinabol ko lang ito guys. Final coaching, naka-promo tayo, 149 pesos na lang. Focus yan sa numerical and analytical. Syempre po, recorded yan. Ito guys, yung makukuha nyo upon enrollment, meron kayo kagad. Complementary materials, 300 plus files. Meron kayo kagad 4 na 100 item mock exam with video explanation yan guys. After nyo mag-exam, pwede nyo panoorin kagad yung explanation video nyan. Ginawan ko ng video lahat yan. And yan yung mga topics natin starting July 20 up to August 8. Kung gusto nyo mag-enroll guys, i-PM nyo lang ako dito sa Blue Up. Nasa profile ko naman yung link. Ayan, sa Blue Up guys para ma-replyan ko kayo kagad. Ayan, PM nyo ko doon. So after nyo mag-PM, mag-settle ng payment, ma-add kayo kagad sa GC natin. Okay, so general info naman guys. Yes po, nasa GC na po lahat ng materials, mock exam, andun na po lahat. Ayan. Yes po, online review po. Bonus question guys kapag Gen Info tandaan nyo ang Gen Info 5% lang yan. So wag nyo masyadong diinan yung pagre-review nyo dyan. Ayan. So kapag mga election guys, alam nyo naman na yan, COMELEC. Next, January 1 is a Wednesday. What day is February 1? Guys, madali lang to, no? Sa mga gustong mag-enroll guys, sa mga nagme-message sa akin, re-replyan ko kayo after ng live lecture natin. Hindi po yun puro math, Ayan, so ito po yung topic natin sa mga nagsasabing, numerical tsaka analytical ability po. Tulad po niyan, syllogism. Yung some teachers are professionals, yung sinagutan natin kanina, syllogism yun. Logical reasoning, meron din. And sa refresher, meron din tayong verbal and Gen Info. Ayan. So focus lang talaga guys sa analytical and numerical. Pero syempre, daanan rin natin lahat. Uy, nahulog. Ayan. So via YouTube po. Pero exclusive lang sa mga reviewee. Kung hindi nyo ko ma-message guys, gawan nyo ng paraan. Message kayo dito sa Black App. Ayan. Pero I suggest message nyo ko sa Blue App. Ayan. So pwede nyong tignan yung calendar nyo mamaya guys after natin masagutan. Kung gusto nyong i-double check. 7 to 9 PM po yung review natin. Ayan. So madali lang naman to guys. So kailangan nyo lang malaman kung ilang araw ba meron ang January. Ayan. So, ang January guys, merong 31 days. Okay? So, January 1 to February 1, 31 days yung distance niya. Or yung gap nila. Ayan. So, yung 31 days na yan guys, kailangan mong i-divide ng 7. Bakit? Ayan. Kasi nga, meron tayong 7 days in a week. Okay? So, after 7 days, babalik na naman sa kung anong araw ka ngayon. Ayan. So, ang importante lang naman dito guys, is yung remainder. 31 divided by 7, that is 4. So, 7 times 4 ay 28. Ang remainder ay 3. Ang 3 guys, yan yung gagamitin nating step para makuha natin yung sagot. So, mag-i-start tayo sa Wednesday. So, kung Wednesday na ngayon, mag-move lang tayo ng 3 araw. So, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. So, Saturday na tayo guys. After, sa February 1, Saturday na tayo. So, letter B. Gets ba guys? Ito guys yung isang example ng calendar problem under logical reasoning. Ayan. Yung mga ganyang problem guys, madidiscuss natin yan dito.
Ayan, sa logical reasoning sa July 26. Ayan guys, yung schedule natin for final coaching for only 149 pesos. Ayan. And sa materials guys, sa materials pa lang guys, paldo na kayo dyan. Sobrang dami niyan. Ayan. Free lang yan guys. Okay, next guys. O ito. Syllogism ulit to. If all books are papers and some papers are magazines, which is definitely true? Lifetime na po ba pag nag-enroll? Hindi naman po lifetime, ma'am. Grabe naman. Ayan. So, meron lang tayong may schedule lang din tayo. July 20 hanggang August 8. Yan. All in na po yun, isang bayaran lang and kompleto na. Sir Aro naman, baka magets nila. Actually guys, may dalawang paraan tayo, hindi lang Venn diagram, no? Meron din arrow diagram. Pero dinidiscuss ko yan guys, pero I suggest kasi matutunan nyo muna yung Venn diagram. Kasi mas madali yung Venn diagram kapag konti lang yung statement. And sa mga ganitong problem naman guys, I think hindi nyo na kailangan ng Venn diagram or arrow diagram dito kasi directly stated naman siya. Canceling its A daw. Okay? Ayan. So, basahin natin guys yung unang statement. All books are papers. Gawan ko pa ba to ng guys? Ng Venn diagram? Directly stated guys, oh. All books are papers. Pareho lang sila, di ba? So, may mga ganyang problem guys. Huwag nyo nang kukontrain yung nakasulat sa statement. Yan na kagad yung isagot nyo. Huwag na kayong magdalawang isip. Ayan. Pero kapag ginawa natin guys ng Venn diagram yan, all books are papers. Andito si books. Andito si papers. And some papers are magazines. So, parang same lang din sa last example natin. Either andito si some. Yan yung possible na Venn diagram natin. Another example po dun sa percent. Saang percent po? Guys, marami tayong na-discuss na about sa mga iba't ibang topic. So, pwede kayong manood ng replay natin sa RedUp. Kung may hindi kayo naintindihan dito, pwede kayong magpunta sa RedUp. Pwede nyo rin i-replay yung mga past lectures natin. Ayan. So, yung mga iba, mabibilis, Kasi yung mga ganitong problem, guys, kung kabisado nyo yung Pythagorean triple, sabi ko nga, mabilis na lang sa inyo to kasi may mga shortcut naman tayo. 9, 12, 13 daw. Naku, mali yan, ma'am. Ma'am, yung 20% ng 2,500, madali lang yun, I-divide mo lang ng 5. I-divide mo yung 2,5 sa 5. Ayan. So, meron tayong right triangle, guys. Alam nyo naman na siguro yung part. Itong mahabang part guys, yan yung hypotenuse niya. Okay? Yan yung hinahanap. Ayan. So obviously, kailangan mas malaki na yung length ng unknown natin guys sa mga given. So yung 9 guys and 12, sila naman yung mga legs niya. Okay? So yung iba, pwede kayong gumamit ng Pythagorean theorem. Pwede rin naman kung gusto nyo. C squared is equal to A squared plus B squared. So, since C yung pinakamahaba, yan yung hahanapin natin. So, C is equal to square root of A squared, that is 9 squared plus 12 squared. And then, 9 squared, that is 81 plus 144. Medyo mahaba kasi guys kapag Pythagorean theorem yung gagamitin natin. So, 81 plus 144, that is... Ayan, so 125. Tama ba? 125? Hindi, mali na. Yan, di natin mabura. Okay, so ano ba yung 144 plus 81, 52225. Okay, so kapag ini-square root mo yan guys, that is 15. Pero mahaba siya, di ba? Mahaba siya. So, gamitin na lang natin guys yung ating Pythagorean triple. So, ano ulit yung Pythagorean triples natin?
Ang pinaka-common dyan is 3, 4, 5. So, by partner lang. Multiples lang nila. Ayan. So, anong multiple ni 3, 4, 5? Yung 3, kapag dinoble, magiging 6. So, multiples yan guys ha. 3, 6, 9. Ayan. 4, 8, 12. 5, 10, 15. Yung mga multiples guys, kahit ilang bilang pa yan, kahit ilagay mo hanggang dun sa pinakamalayong multiples niya, always yan magkaka-partner. Okay? Ang tawag dyan ay yung Pythagorean triples natin. Ayan. So, 3, 4, 5, yan yung base natin, ano? So, saan dito yung given? Merong 9, merong 15. Ano yung nawawalang ka-partner? Si 15. Yung 9 and 12 yung given pala. So, 15 yung unknown. Ibig sabihin, by inspection, alam mo na kagad na si letter C yung sagot. Ano grade ng math? Anong grade po? Civil service exam po ito ha. Hanggang kailan po pwede mag-enroll? Before July 19 po. Pero tandaan nyo po, naka-promo lang po tayo ng 149 pesos ngayon. Laging 3, 4, 5 po ba? Hindi lang naman 3, 4, 5 yung Pythagorean triples natin. Pero, ayun, yun yung pinaka-common na lumalabas. Ito guys, naka-promo lang tayo. Dating 399, 149 na lang. Numerical and analytical ability. Yan guys yung topic natin. So, hindi na ako tatanggap guys ng enrollees kapag nag-start na tayo mag-lecture. Yan guys, enroll na kayo guys, 149 pesos, and upon enrollment, meron ka na kagad complementary materials, 300 plus na files, meron ka na kagad 4 na 100. Ayan. Dito kayo mag-enroll guys sa Blue Up natin, Review with Gingineer. PM nyo ako dyan. Volume problem ba sir sa geometry? Meron din po sa topic natin. Pero hindi volume to guys ha. 2-dimensional lang to. Paano nag 3, 4, 5 coach? Pythagorean triple po yan. Memorize nyo na lang 3, 4, 5. Makikita nyo po yung mock exam natin and yung material sa GC po natin. Nakapin lahat yan sa GC natin. Sa mga enrollees natin dyan. Ayan. So, syempre guys, naka-promo tayo sa final coaching. Pag nag-start na, hindi na ako tatanggap guys. Kaya habol kayo guys. Hanggang 18 ba yung promo sir? Hindi ko po alam no. Tignan natin. Sa Block Up ka ba mag-live if mag-enroll kami? Hindi po. StreamYard po through YouTube or YT. Ayan. Sa YT po, makaka-live po kayo, makaka-comment po kayo doon ng live. Mapapanood nyo ako ng live. Okay? Exclusive lang po yun sa mga reviewin natin. Sa mga naka-enroll na. Okay guys, so number series, kapag number series, una mong titignan dyan kung increasing or decreasing. Dito ay increasing siya. So, hanapin mo ngayon yung differences nila. Okay? So, ang difference nila ay plus 5 sa una kasi 5 plus 5 naging 10. Sa pangalawa, plus 7 na kasi yung 10 naging 17. Sa pangatlo, plus 9. Sa pang-apat, plus 11. So, dapat guys, yung next natin dito ay plus 13. So, 37 plus 13, that is equal to 50. So, letter C. Yeah, add number guys yung natin, yung mga difference natin. Guys, sa mga nagko-comment ay sa mga nag-e-enroll sa atin, hindi ko kayo mare-replyan ngayon Ang daming nag-chat kasi may tumatawag pa. Pero guys, antayin nyo lang mag-end tong live natin. Re-replyan ko kayo mamaya after ng live. Okay, next guys. Which Philippine law protects consumers against deceptive trade practices? Pakibalik po SS lang. Sige po. By the way guys, ina-upload ko naman ito sa Red App natin. Kaya pwede nyong i-replay kung hindi kayo maintindihan ngayon. Replay nyo na lang. Enroll guys, sinesend to lahat sa GC. Yes po, sinesend ko rin itong mga materials sa GC natin. Kaya mag-enroll na kayo guys. Okay, so by the word consumers guys, alam nyo na kagad that is letter B.
Guys, yung mga materials guys, yung naano natin dito sa enrollment natin. Meron na po yan kaagad sa GC ng mga nag-enroll. Okay? Nakapin po yan. Pati yung mga mock exam natin. Okay guys, next tayo. Medyo madami pa yung i-discuss natin ha. Ayan, so age problem naman. Magkano po? 149 lang po. Ito po. Yan na po yung makukuha nyo kagad guys. From 399, 149 na lang. Final coaching with Gingineer, 100% yung rating niyan sa numerical. Ito guys yung makukuha nyo kagad. Complementary materials, 300 plus na files. 4 na 100 item mock exam na may explanation yan. Okay? Ayan yung mga topic natin. Sa refresher natin, all subject yan. Verbal, numerical, analytical, gen info. Meron rin tayong abstract reasoning. Ayan no. Sa unang topic natin, yan unang session. Kung gusto nyo mag-enroll, PM nyo lang ako dito sa Blue Up. Yes po, kanina pa po nagsimula. Naka 1 oras na po tayo. Ayan. Pag nag-message kayo guys, syempre re-replyan ko kayo mamaya after ng live. Isisend ko yung mode of payment. So, father is 45 years old while his son is 15. After how many years will the father be twice the son's age? Guys, mamaya na guys, sa mga nagtatanong ng mode of payment, kapag ni-replyan ko kayo, dun ko na lang isisend. Okay? So, trial and error lang tayo guys. Mas madali to para sa akin. 45 tsaka 15. Ilang years daw guys kapag nagdoble na yung age ni father tsaka ni son? Ayan. So kapag 10 kasi yung ginamit natin, after 10 years magiging 55 si father. Ito si father guys, ito si son. And magiging 25 naman si son. So mali ito. Mali. Kasi nga hindi sila nagdoble. Next natin na i-try si 12. So after 12 years, magiging 57 na si father, and after 12 years naman kay son, magiging 27. Nagdoble ba? Hindi pa rin. So, X pa rin yan. Next nating itry si 15 years. After 15 years, si 45 magiging 60. Si 15 magiging 30. Nagdoble ba? Yes, nagdoble na sila. So, tama na guys itong sagot natin na letter C. Ayan. So, basic lang naman sa inyo to guys. Sana maglabas ng Mach 5 bago mag-start ng lecture sa July 20. Guys, maglalabas talaga ako ng Mach Test 5 kasi kawawa naman yung mga natin, yung mga nasa GC natin. Medyo lang kasi ngayon guys, gumagawa pa kasi ako ng mga PowerPoint presentation. So after kong makagawa, syempre gagawa rin tayo guys ng mga pa-free natin. Hanggang kailan po? Basta matapos lang natin itong 35 slides. Which is the greatest? Ito guys, I suggest by inspection lang. Pakibalik. Sige po, screenshot na nyo na lang po. Ayan, screenshot na lang guys. May replay naman. Ayan, kasi marami pa akong re-replyan mamaya. Guys, may instruction sa mismong mock exam kung saan nyo makukuha yung sagot. Guys, move on na tayo sa last problem Sa age problem guys, napakarami akong uploads dyan sa Red App. Try nyo na lang manood. Ito guys, which is the greatest? Una guys, ang gagawin nyo dito by inspection. So pag sinabing inspection, titigan nyo muna yung mga choices. Saan ba dyan yung pinakamalaki? Kasi greatest yung hinahanap natin eh. Dito muna kasi medyo obvious itong tatlo. 86, 85, 87. Obviously guys, ang pinakamalaki dito si 87. 0.87. So dalawa na lang guys yung natitirang choices natin. Si choice A tsaka si choice D. Kailangan na lang nating i-compare kung sino sa kanila yung pinakamalaki. Okay? Since naka-fraction si 7/8, gawin natin siyang decimal para malaman natin kung ano yung value niya in terms of decimal. So si 7/8 guys, pwede lang yang i-divide 7 divided by 8 para maging decimal. So maglalagay ka ng decimal point dito and magdadagdag ka ng 0. Okay? So, ayan. So nag-warning na si
Si TikTok. Wait lang. Okay. So, 70 divided by 8, guys. That is 8. 8 times 8, that is 64. So, bring down 6. Ano? Then, pwede ka maglagay ulit ng 0. 60 divided by 8, that is 5. Tama ba? 7. 56. And then 4. Then, pwede ka ulit maglagay ng 0. So, 40 divided by 8, that is 5. Ayan. So, 0 na to. Ayan guys ha, tignan nyo yung conversion ng 7/8 naging 0.875. Syempre guys, mas malaki yung may dagdag na 5, di ba? Kasi 0.87 lang ito. Ibig sabihin ang pinakamalaking value dito ay 7/8. Di ba? Kinonvert lang natin. Okay, so next na guys. Malinaw na ba yon? Okay, so 40% of a number is 120. What is the number? Anong sagot natin dito guys? Guys, sa mga nagsisend ng payment, re-replyan ko kayo mamaya. And sa mga nag-e-enroll, pasensya na pero mamaya ko na kayo replyan after ng live natin. Guys, percent to decimal, madali lang din yun. Kailangan mo lang i-over ng 100. Kasi ang percentage guys, per 100 yun. Okay, so may mga keywords rin tayo dito. Yung off guys, pwedeng gawing times yan. Yung is, equivalent niyan equal. So pwede lang natin siyang i-convert into equation na kagad. So 40% of a number is, so equal, 120. And na guys, so, yan ang equation natin. So isolate na lang natin si n, divide natin both side ng 40%. Ayan. Tandaan nyo guys, ang 40% pwedeng i-convert yan into decimal. Mag-move ka lang ng dalawa. So, 0.4 yan. Or para mas madali, tignan mo na lang itong mga non-zero numbers. Ito, 12 divided by 4. Diba that is 3? Saan yung may purong 3 dyan sa choices? Si letter B lang, diba? So, dagdagan mo na lang ng dalawang 0. So, letter B yung sagot natin. Dinivide lang siya basically. Yan. So, para mas mabilis yung pag-solve. Kaysa maggawa pa tayo ng decimal. Okay, next na guys. Nagets naman na siguro, ano? Yan. So, which number is prime? A57, B69, C83, D91. May sagot ng letter B, may sagot ng letter A. Merong letter D. Aha. Halo-halo yung sagot nyo guys ha. Pag sinabing prime guys, dalawa lang yung factor niya. Only 2 factors. Tandaan nyo yung sarili niya tsaka 1 lang. Wala na dapat silang ibang factor. Ganyan ang mga prime numbers. Okay, so maraming nagsasabing letter D. Ayan, so may isang nakakuha. I-congrats natin si Ma'am Neko no Hashi. Yun. So, sa lahat ng mga nag-comment, siya lang yung mga, siya lang yung nakatama. Pero sa susunod, ayun, so marami ng sumunod na tamang sagot. Okay guys, so isa-isay natin to. 57, anong factor niyan? Yang 57 guys, divisible yan ng 3. Okay? So, kapag dinivide mo yan ng 3, so that is 19, di ba? 19 times 3. Ayan. So, sabi ko nga, kapag prime numbers, dapat yung sarili niya, tsaka 1 lang yung factor niya. So, mali na to. Kasi may factor pa siyang ibang. Tawag guys sa mga numbers na hindi prime numbers ay composite numbers. Si 69 naman, still mali yan kasi divisible pa rin yan ng 3. 23 times 3. Si 83 naman, yan yung prime numbers kasi ang factor niyan 83 times 1 lang. Ayan. So, tamang sagot ay letter C, 83. Yang 91 guys, divisible yan ng 7, I think. So, 7. 13 ba? 13 times 7. Ayan. So, still mali to kasi composite number siya.
Ano po pag sinabing prime numbers? Kapag sinabing prime numbers guys, ang factor niya lang yung sarili niya tsaka 1. Ano yung 9 times 9 guys? 81 yun guys ha. And yung 8 times 8, 64 yun. Dapat kabisado nyo na rin yung mga multiplication table natin. Okay? Yan. So practice lang kayo guys ha. Maraming ano kanina na mali. Sir, off topic, pero ano name ng app na gamit mo? App po dito na pinagsusulatan ko. No twice. Ayan. Prime is odd while composite is even numbers. Pero mali po yan kasi hindi lahat ng even number ay composite number. Itong 2 guys, prime number ito. Tandaan nyo, siya yung lowest na prime number and even number din siya. Magkaiba guys ang even tsaka prime. Pag even number guys, yung 2, 4, 6, 8. Yan yung mga even numbers natin. Pang ilang slides na po? 21 na po. Ayan. So marami kayong matututunan guys kapag nag-enroll kayo sa ating final coaching. Limited lang to guys ha. Naka-promo lang tayo 149 pesos. Final coaching with Coach Gingineer na 100% rating sa numerical ability. Ayan yung makukuha nyo upon enrollment. 300 plus na files. Complementary yan habang di pa kayo nag-i-start ng lecture. Pwede nyong i-open muna dyan, mag-review saglit, and meron ka na kagad 4 na 100 item mock exam with video explanation. Ayan yung topic natin guys kapag nag-enroll kayo. Ayan. So, yan yung schedule, July 20 hanggang August 8. 7 to 9 po yan kapag nag-enroll tayo. Guaranteed po ba na makapasa? Hindi po. Hindi po guaranteed yan kasi nasa sa inyo lang din yan. Kahit naman gaano kaganda yung review program natin, kung hindi kayo nakikinig, hindi wala rin, 'di ba? Kuya, anong score mo sa civil exam? Score po or rating? So, pag sinabing rating po, 91.38 lang po. Pero 100% tayo guys sa numerical ability. Rating po. PSS po, sige po. Pabilisan lang po. Yes po, panggabi po. Sa mga gustong mag-enroll guys, PM nyo lang ako dito sa Blue App. Review with Gingineer. Yan, magre-reply ako after ng lecture natin dito. How many ways can the letters of the word cat be arranged? Ayan, so 3 letter lang naman guys, di ba? So pwede nyong i-double check. Gawin na lang na isa-isa. I-arrange nyo kung ilan yung mga possible na arrangement niyan. Pero meron din naman tayong formula dyan, which is number of letters then factorial. 3 factorial guys, same lang siya sa 3 times 2 times 1, or that is equal to 6. 6 na yung sagot natin. Pwede nyong i-double check yan. Sige. Cat, CTA, kapag nag-start naman tayo sa A, ACT, ATC. Kapag nag-start naman tayo sa T, TAC, TCA. Yan guys, oh, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito na lang guys yung shortcut niya, mas madali. Factorial nyo na lang. Bakit po 6? Kasi nga po yung arrangement ng mga letters natin. Ito na po guys, oh, sinulat ko na lahat. Ayan. Ang shortcut natin dyan, sabihin na natin shortcut pero formula to. 3 factorial. Ang 3 factorial guys, minumultiply mo sa mga kasunod niyang numbers na pababa. 3 times 2 times 1, that is 6. Yan yung other solution niya. Kung 6 letters guys, edi 6 factorials, diba? Paano naging 3 times 2 times 1? Kasi po factorial. Ang rule po kapag factorial, imumultiply mo po yan sa mga numbers na before sa kanya. Sunod-sunod po yan. 3 factorial, 3 times 2 times 1. Kung 5 factorial, 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Ganun po. Hindi po ma-message sa Blue App. Dito na lang po sa Black App. Re-replyan ko na lang kayo mamaya. Ayan. Pero mas magandang sa Blue App kayo mag-message para ma-add ko kayo kaagad sa GC. Next na guys ha. Ayan. So, ano pong problema? Paano po nasabing factorial? Guys, shortcut na natin yan. Formula natin kapag arrangement ng words yung tinatanong. Okay?
Halimbawa, mga may given na words, kailangan yung i-arrange kung ilang letters. Ang gagamitin nyo na lang para hindi kayo mano-mano tulad nito, mag-factorial na lang kayo. Okay? Ayan. So guys, next na. Still factorial pa rin to, kaya matututo pa rin kayo. 7 factorial over 5 factorial. Ano nga ulit guys, yung definition kapag factorial, ano yung gagawin mo? Imo-multiply mo lang sa mga numbers pababa sa kanya. 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Yung 7 factorial yan. Yung 5 factorial naman, 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Kung makikita nyo, pwedeng i-cancel ito and ito. So, anong naiwan? 7 times 6 na lang. So, that is 42. Ayan. So, letter A. Isang example po sa age problem. May age problem na po tayo kanina. Natapos na po. Kung gusto nyo na lang po i-replay, nasa read up naman natin. Okay guys, next na guys. Marami pa itong i-discuss natin. Marami pa akong re-replyan. Anong app gagamitin mo sa final coaching? StreamYard po through YT. Ayan. So, open naman po yun. Exclusive siya guys sa mga reviewee lang natin. Sila lang yung makaka-access. So, find the least common multiple of 12 and 18. So, basically guys, ililista mo lang naman yung mga multiples ng dalawang numbers na to. Yes po, naka-live po ako sa YT pero exclusive lang sa mga reviewees natin. Sa mga nag-enroll sa atin. So, 12, anong multiple ng 12? 24, 36, 48. Yang 18, anong multiple niyan? 18 times 2, 36, times 2, times 3, 54. Pero, pwede na tayong mag-stop dyan kasi may common na sa kanila which is si 36. Kaya letter C yung sagot natin. Okay, so basic lang naman to guys. Dapat kabisado nyo na kumuha ng least common multiple. Okay, ano ang pinakamalapit na kahulugan ng alingas-ngas? Actually, hindi rin ako familiar dito kasi mga mga Filipino words eh. Mag-download po ba ng StreamYard? Hindi po. Diretso na po kayo sa YT. May link po akong ibibigay sa inyo. No need to download anything. Naka-ready na po kagad yun. Pabalik po pa SS lang. Sige po, pabilis lang po. Guys, may replay naman tayo sa Read Up. Kaya pwede nyo namang i-replay na lang. Okay? So, sagot natin dito guys, ugong. So, letter B. Anong problema natin guys? Guys, sa mga gustong mag-enroll, PM nyo lang ako sa Blue App natin. Andito yung Blue App. Nasa profile ko rin dito sa TikTok yung link nyan. Ayan guys. So, andito na rin guys yung schedule natin for final coaching. So, join na kayo guys sa ating final coaching review program. 149 na lang guys, naka-promo tayo ngayon. Sobrang sulit na sa inyo yan. For only 149, given na kagad kayo ng materials for civil service exam, for PNP, PSAT, DOST, UPCAT. Kompleto lahat yan guys. May verbal, abstract, numerical, analytical, clerical. Ayan. Ito rin po. May 4 na rin kayong 100 item na mock exam. Yan guys yung schedule natin kung sakaling mag-enroll kayo. May GC na kagad tayo guys. Andun na yung mga materials naka-ready na. So re-replyan ko kayo guys. Mamaya after ng live natin. Ilan po rating nyo sa analytical? Parang mababa lang. 91 something. Okay, the sum of 3 consecutive even numbers is 54. What is the largest? 149 pesos lang po yung enrollment fee natin sa program natin. PM nyo ko sa Blue App guys sa mga gustong mag-enroll. So, 3 consecutive na even numbers. So, paulit-ulit naman tong example natin. Ang sum daw niya ay 54. So, para hindi na tayo mag-trial and error dyan, yung 54, i-divide mo na lang sa kung ilan yung consecutive numbers. So, 3. 54 divided by 3, that is, yan, so mali. 1, 18, di ba?
So yung 18 guys, always yan nasa gitna. Hindi pa ako top notcher, no? Okay, so kompletuhin na lang natin to. Fill in the blanks na lang. Anong next na even number kay 18? That is 20. Anong even number before 18? That is 16. So pwede nyong i-double check guys. 16 plus 18 plus 20, that is equal to 54. Lumabas yan sir nung March. Lumabas daw to nung March guys. So ano yung largest guys? Sa tatlong yan, that is 20. Pinakamalaki or largest. Okay, so ganun guys, ano. Next. Ayan, so maganitong basic operation lang guys. Dapat alam nyo na itong mga to, no. Dapat mabilis kayo dito. Pang ilang slides na sir? 26 po. So meron pa tayong 9 slides. Guys, sa mga nag-PPM sa akin na magustong mag-enroll, re-replyan ko kayo after ng live natin. Huwag kayong mag-alala guys, antayin nyo lang yung reply ko, magre-reply ako. Mabilis na ako mag-reply. Yan, so unahin kong reply yung mga nasa blue app and then kapag na-replyan ko na yon, pupunta ako sa dito naman sa black app. Sa mga hindi maka-comment sa blue app guys, mag-message na lang kayo dito sa black app. Ayan, so message nyo ako guys sa blue app. So sagutan natin to ng mabilis guys kasi nga basic operation lang naman, dapat marunong na kayo mag-divide niyan. Ayan. So, 48 divided by 9, that is 5. So, 45. 37 divided by 9, so 4. Then, 18, 27, 36. So, may remainder na 1. So, letter A. Basic operation guys ha. Dapat marunong na kayo mag-divide. Next. Square root of 1296. Ito guys, kayang isolve to by inspection. Kahit 5 seconds lang, kaya mo nang isolve. By inspection lang. Anong sagot? By inspection guys. Ayun, sabi ni Ma'am Jessa Gonzalez, letter C. Diba? Maraming natuto sa inyo ng by inspection. Letter C guys. Ayan, diba? By inspection lang guys. Kasi yung 6 guys na last digit ng 36. Kahit anong multiply mo dyan, always 6 lang din yung last digit niya. 6 lang din yung andoon. Kaya 6 lang. 36 guys yung sagot. Siya lang naman yung nag-iisang last na 6 digit dyan. I mean 6 na last digit. Pwede nyo i-double check dyan guys. Square root of 1296 that is equal to 36 times 36. Ayan, dami pa daw slides. Nasa slide 28 pa lang tayo. Madami pa. Pwede mo namang i-replay na lang ma'am. Tsaka sinasend ko naman itong ano natin. A number is divisible by both 6 and 15. It must also be divisible by blank. Lahat po ba ganyan na square root? Hindi naman po. Yun lang po yung ano, kumbaga, pang mabilisan lang. By inspection. Kapag sinabing by inspection, hindi ka na magsosolve ng ano, mano-mano. Titignan mo lang, titigan mo, ganun. Guys, kung hindi nyo masagutan to, pwede kayong gumawa ng example, no? Pero may solution tayo dito. Everyday ka po nagla-live. Ngayon lang po, habang hindi pa nag-i-start yung program natin. May program kasi tayo guys, final coaching for only 149 pesos. Okay, so 6 and 15 guys, ano ang least common multiple niyan? Yan, so 6, 12, 18, 24, 30. 15, 30. Ito guys yung LCM niya. So basically guys, 30 yung LCM niya. So dapat divisible rin yung 30 kapag divisible sa 6 and 15. Marami pang rule doon sa mga last digit natin. Tulad nung 5. Kahit anong gawin mong multiply sa 5, 5 pa rin yung ending niya. Di ba? Ganyan yung mga natin dyan. Napakarami. Anong mga free ng 150? Ito po So, 149 pesos lang po. Ano po yan? Promo po natin. Dating 399. Final coaching, numerical, and analytical ability. Okay. So, mag-PM lang kayo sa blue app ko kung gusto nyo mag-enroll. Ito na yung mga kasali guys. Upon enrollment, may GC na kagad tayo. Nakalagay na dun yung mga complementary materials.
Andun na lahat ng files guys, hindi lang 300 yun. Marami pa akong nilagay doon na dinagdag. Meron na rin kagad kayong for free 100 item mock exam. Syempre po may replay po. Recorded po tayo. Ito guys yung magiging schedule natin, July 20 hanggang August 8. Ayan. Yan po. So dito po yung blue up ko, review with Gingineer ang pangalan. Mag PM lang kayo guys. After netong live magre-reply na ako. 6 din naman last digit ni 4, sabi ni ano. Okay, so ano kasi yun guys? Sige, balikan nga lang natin para maintindihan ni ma'am. Guys, kahit anong mangyari dyan, kahit sabihin mong may 6 pa dyan, no choice ka. Kasi yung 36 guys, siya lang naman yung choices dyan na na kapag minultiply mo yung last digit niya, 6 pa rin. Okay, so pwede mong i-double check yan, 36 times 36. Kaya magiging 1296. And ito naman guys, naturo ko naman na to list common multiple. Pang mabilisan lang yun guys ha, pero syempre kailangan nyo pa rin mag-play safe kung sakali. Anong pinagkaiba ng LCD tsaka LCM? Ang LCD po ginagamit kapag may denominator. Ginagamit siya for fraction. Okay, next tayo guys. Yes po, pwede rin yung yung 34 doon na mag-end ng 6. Pero i-double check nyo na lang kung sakali. Okay, the least number that leaves a remainder 2 when divided by 5 and by 7 is blank. Guys, sa mga nag-e-enroll, magre-reply ako mamaya, isend ko yung details ng mode of payment. Okay? After netong live, medyo madami pa kasi, kailangan nating bilisan kasi paggabi na. So, haabutin ako ng gabi. Ang dami ko pa namang re-replyan. So, kunin muna natin guys yung LCM ng 5 and 7. Ang LCM guys ng 5 and 7, that is 35, di ba? Yung 35 guys, dapat may remainder daw na 2. So, kailangan nating mag-plus 2. Okay? So, that is 37. So, letter C. So, pwede nyong i-double check yan. Yung 37, divide mo ng 5. That is, may remainder na 2. Which is tama naman sa condition. Kailangan may remainder na 2. Yung 37, kapag dinivide mo ng 7, that is 35. May remainder pa rin na 2. So, yun yung tama guys, 37. Okay? Naintindihan ba? Yan. So, pang 29 na slides pa lang tayo. When po last payment? Basta before, before mag-start yung lecture. Pero promo lang po natin. Okay, next guys. Ayan. So, probability guys, a box contains 4 red, 3 blue, and 3 green balls. 1 ball is drawn at random. What is the probability of getting a blue ball? Yung magganto guys, by inspection lang to. Sino ba yung hinahanap? Si blue. Ilan si blue? 3. Isulat mo na kagad sa numerator mo. Over ilan yung total numbers ng balls natin. So merong 4, merong 3, merong 3. 4, 3, 3. So that is 3 over 10, di ba? So letter A. Ganun lang kasimple guys ang probability. Ayan, so tignan nyo lang kung anong kulay yung kailangang mabunot. Ano pong formula ng probability guys? Palagi kong inuulit to. Favorable outcome over total possible outcome. Ayan po. Yan. Pag sinabing total, edi total ng balls. Favorable outcome kung ano yung pwedeng mabunot sa 3. Sa mga nag-PM guys sa Blue Up, magre-reply ako. Malapit na tayo guys. Nasa slide 31 na tayo. So binibilisan ko na rin para ma-PM ko kayo kagad, ma-replyan. Ginagamit yung pag-simplify kapag hindi siya nakasimplify basically, di ba? Katulad ng halimbawa, 4 over 10, kailangan mong i-simplify kasi kailangan mong i-reduce into lowest term pa. Sir, naka-record po ba to para balikan? Yes po. How many ways can 5 different books be arranged on a shelf? Ayan guys, kapag mga tanungan ay how many ways, alam nyo na kagad yan guys, factorial yung gagamitin natin. Either letter pa yan, either item or words or kahit ano,
factorial yan kapag hinahanap how many ways. 5 factorial, that is equal to 5 times 4 times 3 times 2 times 1, or that is equal to 120. Pwede nyong i-check guys. Ayan. Dami ko na namang re-replyan mamaya. Mga 100 plus na katao na naman. Abutin na naman ako ng alas 12. Okay, gets ba guys? Next na tayo. The perimeter of a square is 48 centimeters. What is its area? Kapag may word na naulit, ibig sabihin sir, kailangan mong i-divide kung ilan man yung word na naulit na yon. And dapat naka-factorial din. Ayan, halimbawa, sige, balikan lang natin ng konti. Sorry guys, bumabalik tayo. Halimbawa, may word na ano ba? Di ako makaisip ng word eh. Okay, halimbawa mayroong word na real. Ilan yung possible na niyan? That is 4 factorial. May naulit ba? Meron, 2. Over 2 factorial. Ganyan guys kapag may naulit na letter. Okay? So, pwede mo i-cancel yung 2 factorial dyan. 2 factorial na lang, or that is equal to 2. I mean, hindi. Hindi pala 2 factorial. Naku, nasulat ko na tuloy. Ang makancel si 2 factorial, so meron pa tayong 4 times 3. So, that is equal to 12. Okay, next guys. The perimeter of a square is 48 centimeters. What is its area? Kapag square guys, 4 equal side. Ang perimeter niyan, 4 na side. Okay? Given si perimeter which is 48. So, andito siya, 48 is equal to 4s. Para makuha natin yung side guys, i-divide lang natin both side ng 4. Makakancel si 4, side na lang yung matitira. Sa isang side guys, 48 divided by 4. Sa isang side, merong 12 na centimeters. So, pwede nating isulat dyan. Kapag square guys, tandaan nyo pare-pareho lang ng sides yan. Hindi nagkakaiba. Ang tinatanong, what is its area? Ang formula ng area ng square guys ay side squared. Ang side natin na nakuha ay 12. So 12 squared. So 12 times 12, that is 144. So letter C. Gets ba guys? Mahirap ba to? Hindi naman, 'di ba? Kasi basic lang naman. Basic polygon lang siya. Basic shape lang siya. Okay, next na tayo guys. So geometry pa rin. The radius of a circle is 7 centimeters. Find its area. Use pi is equal to 22 over 7. So sa circle natin guys, may formula tayo for area, that is pi r squared. Ang pi natin guys, given naman which is 22 over 7. 22 over 7 daw yung pi. Ang radius natin guys, given rin which is 7. So 7 squared. May makakancel pa? Meron. Tandaan nyo guys, ang 7 squared, dalawang 7 yan. So pwede nyo i-cancel yung isa, yung exponent. So isang 7 na lang yung matitira. So, ang maiiwan na lang guys, 22 times 7, or that is equal to 154 cm squared. Tama ba? 154? 714, 714, 15. Ayan. So, tama. Letter C. Ayun. Nabibilis nyo guys Okay na. Next na tayo. Marami pa akong re-replyan guys. Tapusin na natin to. Ayan. Choose the odd word. So, A, rose, B, lily, C, tulip, D, oak. Ilang slides pa? 2 na lang guys. Pabalik po. Sige po, screenshot nyo na po. Sige po, pa-screenshot na po. Ayan. So, sagot natin dito. Ano yung naiiba dyan? Si rose ay flower, si lily ay flower, si tulip ay flower, si oak ay wood. Okay, so sagot natin ay letter D. Siya yung naiiba. Hindi siya flower. And last slide guys. Ayan. So before tayo mag-end, gusto ko lang i-promote ng last itong ating final coaching program. For only 149 pesos,
Ito guys yung makukuha nyo. May complementary materials na kagad kayo. 300 plus na files. Meron ka na kagad 4 na 100 item mock exam with video explanation. Ito guys yung mga topics and schedules natin. 7 to 9 PM po ito. Andyan yung mga schedule natin. Ayan. So, promo lang natin to guys. Final coaching with Gingineer na nakakuha ng 100% rating sa numerical. Hindi po lifetime po, no? Hindi po lifetime. Syempre, grabe naman sa lifetime, guys. Ayan. So, dito po. Ayan. July 20 hanggang August 8. Guys, hindi ako nagpapa-lifetime, guys, ano? Ayan. Hindi naman habang buhay na nagtuturo na lang yung ginagawa natin. Sang school ka galing, coach? Cagayan State University po. Paano po yung 149 till August 8? Yes po, July 20 hanggang August 8. PM nyo lang ako guys sa blue up natin ha. Yan yung blue up natin. Review with Gingineer yung pangalan. PM nyo ko dyan guys, magre-reply na ako mamaya. Last slide to guys, magre-reply na ako sa mga nag-PM. Sa file guys, syempre, inyo na yun guys. Kahit i-download nyo na yun. Guys, kapag even numbers, ano nga ulit yung formula natin dyan? Yes po, Carrig po. Carrig. Pero nag-graduate ako doon ng ng electrical engineering. Even numbers guys, ano nga ulit yung formula natin kapag even numbers? Nakalimutan na ninyo n times n plus 1. Ang odd numbers guys, n squared. Ito naman is for even. Okay? So 10 times 10 plus 1 or 10 times yung kasunod niyang number is 11. So 10 times 11 guys, that is 110 or letter C. And doon na tayo natatapos guys. Wala na. Ayan. Wala na tayong last slide na yun. Ayun guys, may mga tanong pa ba kayo? So magre-reply na kasi ako sa mga nag-enroll sa atin, sa mga nag-message sa blue up natin. Yan, pwede na kayo matulog. Yan, salamat po sa mga nanonood sa atin, no. So sana makapasa na kayo guys sa sa civil service exam. Ayan. So para worth it naman yung mga review natin. Ayun guys, no. So sa mga gustong mag-enroll, message nyo lang ako sa blue up ko. Ayan. Sa blue up ko yung mag-message guys, magre-reply na ako. Pag add numbers naman po, ito naman po siya. N squared lang po. Kung 10 yung n nyo, edi 10 squared. Or 10 times 10. Or that is 100. Ganun lang naman siya kapag add number. Ano pinakamahirap na tanong sa CSE? Wala akong maalala eh. Siguro sa yung mga vocabulary words na na mahirap. Ayan, sa mga mag-a-avail guys PM nyo lang ako sa blue up. Mauuna ako mag-reply sa blue up. Yan, antayin nyo yung reply ko guys. Magre-reply na ako, magsisimula na ako mag-reply. Medyo marami lang kasi to, mga 100 plus na katao. Ayan. Okay guys, so yun lang. Salamat sa panonood and mag-end live na tayo. Ayan, ayun, dami na nagko-comment ng mag-enroll. Sige guys, bye-bye na tayo. Mag-end live na. Kita-kits na lang tayo guys sa natin, sa schedule natin sa final coaching. Thank you so much guys.